6 na barangay po ang binaha sa Iloilo City dahil sa pag-ulang dulot ng bagyong Verbena. Sa Bacolod City naman, bahana sa ilang kalsada at barangay. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Connie, naranasan ang pag-ulan at malakas na hangin mula kaninang madaling araw hanggang ngayong umaga, kaya ilang kalsada at barangay sa Bacolod City ang binaha. Nagsagawa na ng rescue operations simula pa kaninang madaling araw kasunod ng pagtaas ng tubig baha sa flood-prone barangays. Karamihan sa mga inilikas ay mula sa Barangay Bata, Barangay Mansilingan, Barangay 39 at Barangay 40. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa ilang bahagi ng probinsya ng Negros Occidental gaya na lang sa bayan ng Hinigaran kung saan pansamantalang tumuloy muna sa simbahan ang mga residente. Nakatira sa flood-prone area sa bayan ng Moises Padilla, inilikas na rin ng MDRRMO. Umabot sa gutter ang taas ng tubig baha sa ilang kalsada sa Iloilo City, kaya hinay-hinay lang sa pagdaan ng mga motorista. May ilang pasahero ring natagalan sa pagbabantay ng masasakyang jeepney papunta sa trabaho dahil ilan lang ang bumiyahe ngayong masama ang panahon. Unti-unti ring tumaas ang level ng tubig sa mga ilog at creek sa lungsod, kaya mahigpit itong minomonitor ng Iloilo CDRRMO. Sa tala ng LGU, 6 na barangay ang binaha. Connie, base sa huling tala ng Bacolod CDRRMO ay mahigit 90 na pamilya ang inilikas. Nagpapatuloy rin ang clearing operation lalo na sa mga kalsada na binaha dahil na rin sa taas ng level ng tubig. Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sa iba pang balita, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 30,000 pisong halaga ng illegal na droga sa Quezon City. Ang lalaki, suspect din sa pagnanakaw sa isang bahay. Ang reaksyon niya sa mga akusasyon, alamin sa balitang hatid ni James Agustin. Naaresto sa ikinasang drug bypass operation ng pulisyang 26 anyos sa lalaking construction worker sa barangay North Fairview, Quezon City. Ang suspect nahulihan ng 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nagkaroon kasi kami ng information na nagkakaroon ng bentahan ng drugs dito sa certain areas sa North Fairview. Kadalasan yung ang kanyang mga parokyano yung mga gising sa umaga, yung nagbabiyahe. Sa investigasyon ng Fairview Police Station, hindi lang pala sangkot sa iligal na droga ang sospek. Siya rin na nakunan sa CCTV na nagnakaw sa isang bahay sa barangay Greater Fairview noong November 3. Makikita ang sospek na dumaan sa bubong ng katabing bahay. Kinabukasan na napansin na may-ari na nalooban ng kanyang kwarto. Finding out na medyo bakit yung terrace niya bukas yung veranda. Nagtaka siya, umakyat siya. Pag-akyat niya, lalo siya nagduda dahil hindi nakasusi, nakalak sa loob. So, may pinaakyat siya tao para mabuksan yung pinto sa kwarto niya, sa kabilang side na kung saan nangyari yung incident. Natangay ang ilang mamahaling relo at alahas at 100,000 pesos na cash. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso ang ninakaw. Pagpasok doon sa second floor, dumaan siya doon sa exhaust fan ng CR. Pumasok siya doon. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga at pagsusugal. Itinanggi niya ang aligasyon kaugnay sa pagtulak ng droga. Hindi pa ako nagbebenta, nadamay lang. Minong ko ba droga sa'yo? Wala naman po. Tinanong din namin siya kaugnay sa kasong pagnanakaw. Nagnakaw ng relo, hindi po ako yan. Napagbintangan lang ho. Hindi po ako yan. Sinampahan na ang suspect na mga reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. For a while now, we've been very worried about my sister. The reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. I hope she feels better soon. Pahayag yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong 1 linggo.
Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na yan. Sinabi rin niyang magkaiba na sila ng ginagalawang mundo, politikal man o personal. Sumagot naman sa social media si Senadora Amy sa pahayag ng kapatid. Anya, totoong siya yon at kung ano-ano na daw ang nakikita ng kanyang kapatid. Patunayan daw ng Pangulo na mali ang kanyang sinabi at gusto raw niyang maging mali. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nalunod ang isang heavy equipment operator sa Hinigaran Negros Occidental. Sara, ano daw nangyari? Rafi, lumubog sa ilog ang ino-operate niyang excavator. Hulikam ang pangyayaring yan habang nagki-clearing operation ng excavator sa tabing ilog. Makikita na nakalubog na sa putik ang parehong track nito habang unti-unting tumatagilid. Ilang sandali lang, tuluyan na itong lumubog sa ilog at bumaligtad. Humingi ng tulong ang mga saksing residente. Sinubukan daw ng mga rescuer na iligtas ang operator pero malakas ang agos ng tubig. Ayon sa pulisya, nasawi ang operator matapos matrap sa loob ng 3 oras. What a beautiful Tuesday mga mare at pare! Over the moon si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa overwhelming support and love ng Pinoy fans after ng historic win niya sa Miss Grand International pageant. Ang highlights ng kanyang homecoming parade at mensahe niya sa fans sa latest ni Athena Imperial. Mainit na sinalubong ng Pinoy fans at pageant enthusiasts si Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao sa parade nito sa Makati City. Ang kanyang float may disenyo ng Miss Grand International crown at hitik sa mga bulaklak na kahel na kulay ng kanyang show-stopping evening gown. Sakay naman ng isa pang float ang first runner-up ni Emma na si Gatchabel Gatchapan at Miss Grand International President na Wat Itzarag Grisil. Kasama rin sa parada si Mr. Arnold Vegafria, ang National Director ng Miss Grand at Miss World Philippines, at ang iba pang Filipina beauty queens na nag-represent sa bansa sa international stage. Umikot sa Ayala Avenue, Paseo de Rojas at Makati Avenue ang parada. Sa press con ng Miss Grand International winners sa isang mall sa Makati, nagpasalamat si Emma sa suporta ng mga Pilipino sa aniyay last pageant journey niya. Emotional, of course, because the day after I arrived, we had this grand homecoming parade and I saw a lot of Filipinos, the supporters who supported me, believed in me, and nandun sila throughout my grand journey. Kaya sobrang saya to be back home. Iba ang pakiramdam kapag nandun ka sa sarili mong bansa. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, umabot umano ng lagpas tao ang baha sa ilang bahagi ng Cebu kasunod ng pananalasa doon ng bagyong Verbena. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Rafi, ulan na dala ng bagyong Verbena nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng probinsya ng Cebu. Sa kuha ng isang netizen sa barangay Poblasyon sa Carcar City kaninang madaling araw, laking gulat na lang niya nang makita ang naging tila sapa sa harapan ng kanyang bahay kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Kaninang umaga, nadatnan pa ng GMA Regional TV ang baha sa ibang lugar sa Carcar City. Malawakang baha naman ang naranasan ng 5 barangay sa bayan ng Barilis, Cebu. Ayon sa nagsimula alas 12 ng madaling araw. Ito'y matapos umapaw ang sapa sa kanilang lugar. Nagdulot naman ng baha sa National Highway sa San Fernando, Cebu ang walang tigil na ulan. Dahil major highway, makikita ang mga motorista na pilit na sinuong ang baha. Samantala puspusa naman ang monitoring ng mga LGU sa mga lugar na nakaranas ng grabeng pagbaha. Magdamagan naman ang monitoring ng mga opisyal sa Talisay City sa level ng Mananga River na umapaw sa kasagsagan ng bagyong Tino. Samantala, Rafi, dito sa ating kinalalagyan sa Danau City, Cebu, mabuti na ang panahon
ngayong araw, Rafi, maaliwalas na pero medyo may pagmakulimlim pa rin ang panahon. Patuloy na nakomonitor ang mga disaster personnel at LGU personnel sa kung ano pa ang maaring maging epekto ng bagyong Verbena dito sa probinsya. Rafi? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sinuri ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na umaming sangkot sa pagdispalko sa pondo po ng flood control project sa kanilang distrito. Balitang hatid ni Chino Gaston, exclusive. Dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Assistant Engineer JP Mendoza. Ilan lang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga opisyal ng Bulacan 1st Engineering District na umaming sangkot sa pangdidispalko ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects. Naungkat sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang kanilang mga pagkakasino kung saan bilyong piso ang kanilang naipatalo, pati na ang mararangyang kotse ng ilan sa kanila. Nakuha ng GMA Integrated News Research ang ilan sa kanilang mga statements of assets, liabilities and net worth. Si Alcantara na 1994 pa pumasok sa DPWH, taong 2019 nang maging OIC District Engineer ng Bulacan 1st District. Sa kanyang SALN noong taon na yon, ang idineklara niyang net worth nasa mahigit 6.4 million pesos lamang. Ang kanyang assets nasa mahigit 6.7 million pesos. Pero kapansin-pansin na wala siyang idineklarang mga pag-aaring lupa o bahay. May 2 sasakyan lamang na nakasaad. Pagsapit ng 2020, nung ganap na district engineer na siya, umakyat sa mahigit 9.5 million pesos ang kanyang net worth dahil sa paglaki ng halaga ng jewelries at appliances, pera sa bangko, pati cash on hand. Wala siyang utang nung taong iyon, pero wala pa ring nakadeklarang real estate properties. Nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang net worth sa 2021, 2022 at 2023. Hanggang nitong 2024, ang kanyang idineklarang net worth nasa 17.7 million pesos na. Pero tulad ng mga nagdaang taon, walang nakadeklarang mga bahay at lupa sa kanyang mga ari-arian. Wala rin siyang inilistang liabilities. Si Hernandez naman ang unang pumiyok sa mga BGC Boys at nagsabing nakinabang ang ilang senador sa mga kickback sa mga flood control project. Si Hernandez din ang nag-surrender ng ilang luxury vehicle sa ICI, kabilang ang isang Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng mahigit 30 million pesos at isang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. Noong 2019, nasa halos 8.2 million pesos ang idineklarang net worth ni Hernandez. Kabilang sa kanyang assets ang 2 lupaing halos 1.9 million pesos ang halaga at mga kotseng nasa 2.8 million pesos. Bagamat hindi nakadetalye kung ano-ano ang mga ito. Pagsapit ng taong 2020, ang kanyang net worth umakyat sa halos 12 million pesos. Ang kanyang real properties na dagdagan ng isang house and lot na nakasaad na isang donation, kaya walang kaakibat na halaga. Sa kanyang SALN noong 2023, idineklara na niya itong inheritance o mana. Lumaki rin ang halaga ng kanyang mga kotse at pera at nagdeklara ng insurance na halagang 1 milyong piso. Taong 2021, tumaas pa ang kanyang net worth sa halos 14.2 milyon pesos. Taong 2022, ang kanyang net worth naging halos 20.2 milyon pesos na. Kapuna-puna ang paglaki ng halaga ng kanyang mga kotse na nasa 10.8 milyon pesos na. 2023, ang kanyang idineklarang net worth halos 28.7 milyon pesos. Ang kanyang mga negosyo na isa lang ang nakasaad sa kanyang 2019 SALN, naging 3 na pagsapit ng 2023. Nagdeklara rin siya ng lupa na kanya raw minana at ang kanyang idineklarang mga kotse nasa 15.8 million pesos na. Ganyan din ang halaga ng kanyang mga sasakyan sa kanyang huling SALN nitong 2024. Pero kapuna-puna ang pagkakaroon niya ng utang sa bangko na nasa 20 million pesos na humila sa kanyang net worth pababa sa halos 8.7 million pesos. Bahagya lang na mas mataas sa kanyang SALN noong 2019.
Si Mendoza naman, halos 10.3 million pesos ang idineklarang net worth noong 2019. Nagdeklara siya noon ng house and lot na nasa halagang 5.4 million pesos at isang SUV. Hindi nagbago ang kanyang net worth noong 2020 at bahagya lang tumaas sa mahigit 11.1 million noong 2021. Pero kapansin-pansin naman ang biglang pagtalon ng kanyang net worth sa halos 20.2 million noong 2022. Nadagdag sa kanyang mga assets noon ang isa pang lupain na kanya raw minana at pagtaas ng halaga ng kanyang mga sasakyan sa 9 million pesos. 2023, lalo pang lumago ang kanyang net worth sa mahigit 32.3 million pesos. Dadagdagan muli ang kanyang assets ng lupain na kanya raw minana na nagkakahalaga ng 12 million pesos at nitong 2024 ang kanyang huling idineklarang net worth nasa mahigit 33.6 million pesos na. Kasama rin sa pinangalanan ni Senador Panfilo Lacson na miyembro ng BGC Boys si Engineer RJ Dumasig. Sa kanyang SALN noong 2022, ang dineklara niyang net worth nasa halos 11.6 million pesos. Umakyat ito sa mahigit 12.2 million pesos noong 2023 at tumalon sa halos 16.2 million pesos noong 2024 dahil sa lupang kanya raw minana na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. The Queen is back. Nakabalik na ng Pilipinas si Atisa Manalo mula sa kanyang third runner-up finish sa Miss Universe 2025 sa Thailand. Mainit na sinalubong ng fans si Atisa kahit inabot na ng madaling araw sa paghihintay. Kasama sa mga nag-abang si Miss Universe Philippines National Director at Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. #manika pa rin si Atisa, suot ang isang Filipiniana dress. Thankful siya sa lahat ng sumuporta sa kanyang Miss Universe journey. And salamat sa support, sa pagmamahal, sa tiwala, sa lahat. Kahit hindi na ako nasa pageant, continue pa rin yung support niyo sa akin. Nagkomento na rin si Atisa sa sentiment ng ilang netizens tungkol sa resulta ng pageant. Whatever the result is, we have to accept it. That's what the organization announced out there. So.